Alright, magandang gabi po sa inyo lahat mga minamahal. Okay. So sige, hintayin po natin sandali yung iba nating mga kapatid. At I'll be back. Sige po. At, get your Bible, prepare ourselves. At meron po tayo pag-aaralan. Pinamagatang The Temptation and the Fall of Man. No? Okay, sa Genesis po, chapter 3. Sandali lang po. Kumain si Hindi ako. Alright. Eto na tayo. Okay. So, purihin ang Panginoon, ano? Let's pray po, mga minamahal. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi to, sa aming pong pag-aaral ng salita. At nandito pa rin po kami subject na spiritual warfare and deliverance. At aming po pag-aaralan sa gabi ito, isang mahalagang paksa. The temptations and the fall of man. Marami po salamat, Panginoon, sa aming tagapagturo, sa banal na Espiritu. Marami po salamat, Panginoon. And touch the heart of your people. Fill our hearts with the revelation knowledge of your Rhema words. In Jesus' name, be all the glory. Sandali po, ayusin lang natin. Ano? Okay, teka. Yan, tabingi pa rin. Di bale. Kahit tabingi. Okay. So, sa gabi po ito, ang ating pong paksa, matatagpuan ito sa Genesis chapter 3. Ano po? Patungkol sa pinagmula ng kasalanan ng tao. Hello, Brother Homer, Magno Baliton. God bless you. Nice to see you. Good evening po, Pastor at Pastora. Ayan. Thank you, Brother Homer. Okay, so tuloy na po tayo. Basahin natin ang Genesis
chapter 1. Isa-isahin po natin talatang ito. Pero, lalaknotin din po tayo kasi kukulangin tayo sa oras pagka ginawa nating masyadong madetalya about siya. Bagamat ito po ay maraming pangyayari, marami tayong matutunan sa Genesis chapter 3. Ito po ang pinagmula ng kasalanan ng tao at ito ang pinagmula ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ano? Ang unang magulang natin, si Adam and Eve. Okay. Basahin natin ang verse 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. When the serpent said to the woman, You will not surely die. Verse 5, For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Okay. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Okay. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And God said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Then the man, Adam, said, The woman whom you gave to me to be with me, she gave me of the tree, and I ate. And the Lord God said to the woman, to Eve, What is this you have done? What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me, and I ate. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat the dust all the days of your life. Okay. Putulin muna po natin dito. No? Masyadong mahaba na yung pagkakabasa natin. Total, iisa-isahin naman natin yan. Tingnan natin kung hanggang sa tayo makakarating. Okay. So, ang senaryo ito, makikita natin, bakit nasa gitna ng halamanan si Satanas, ano? Bigla nandoon na lang siya. May pangyayari po, ano, ating susundan at ating pag-aaral buong Bible, na ang istorya niyan, si Satanas ay dating cherub siya, ano? Dating cherub. Anong klaseng anghel ang mga cherubim? No? Pagka singular, cherub. Pagka plural, madami, more than one, lalagyan ng in. Cherubim. Okay. So, si Lucifer, si Satanas din po yon, the devil, iisa yan. Si Satan, Lucifer, the devil, there's only one devil. There's only one Satan, one Lucifer. Iisa yan.
pero there are many demons, no? And there are also many fallen angels. So sama-sama yan ang mga double cards. Yan ang hukbo ni Satanas, yung mga demons at saka mga fallen angels. Kasama yan ni Satanas, ni Lucifer na nagrebelde sa Diyos. So ang istorya, dating cherub or anghel si Lucifer na ang usually ang mga cherub, sila po yung nasa tabi ng trono ng Diyos. Po. At si Lucifer ay pinaniniwalaan na meron siyang mataas na rank, angelic rank sa kingdom of God sa heaven. Kasi meron siyang mga pinamumunuan ng mga angels under sa kanyang pamumuno at responsibility. Sino-sino ito mga nasa ilalim ng kanyang authority at pamumuno? Possible, sabi ng mga Bible scholars, ito yung 1/3 ng mga angelic host na sumama kay Lucifer na nagrebelde. They were angels of the Lord, 1/3 sila, no? So meaning, 1/3 yung umalis sa langit, mababasa natin sa Book of Revelation na itong 1/3 na mga stars o kung tawagin mga angels, sila mga fallen angels na kinaladkad, sinama ni Lucifer na nagkudeta sa kaharian ng Diyos. Nagkaroon po ng digmaan sa langit, ano? At siyempre, mananalo ka ba naman sa Panginoon? So natalo sila sa warfare at sila ay napalayas ng Diyos sa kaharian ng Panginoon. So kasama ni Satanas, ni Lucifer, ito 1/3 ng mga angels, no, na kanyang nauto, na linlang. No? Yan si Satanas, ama ng kasinungalingan, ama ng panlilinglang, ama ng pang-uuto, ama ng the father of lies and deception, expert siya dyan. So, siguro, pinangakuan ni Satanas yung mga angels sa langit na pag tayo nagtayo ng sarili nating kingdom, lahat kayo promoted na. Ganyan yan. Makikita natin yung rebellion ni Satanas, ni Lucifer, sa Isaiah chapter 14, verse 12, pababa, hindi na natin babasahin to save time. Na sinabi sa Isaiah chapter 14, verse 12, pababa, na si Satanas, si Lucifer, na dati cherub, ay nagkaroon siya ng hangarin o desire na maging Diyos, maging kagaya ng Diyos. At doon mababasa nyo sa Isaiah 14 verse 12 na sabi niya, I will be like God, I will be like the Most High God, and I will be worshipped by the angels in heaven. Puro ako, at itinaas niya kanyang sarili at nilabanan niya ang Panginoon at gusto niya maging kagaya siya ng Diyos. Nung siya ay nilikha kasi ng Diyos, siya ay matalino at isa sa pinakamagandang anghel na nilikha ng Panginoon. At dahil sa kagandahan niya, karunungan niya, ay nagkaroon siya yung umimbento ng pride, umimbento ng rebellion, umimbento ng kasalanan. Siya ang unang-unang nagkasala sa kaharian ng Diyos. No? At dahil diyan ay napalaya si Satanas, kasama niya yung mga fallen angels na 1/3. At sila ay walang masumpungan lugar na kanilang pupuntahan. Siguro lulutang-lutang lang sila o kung saan lang sila. Ngayon, nakita ni Satanas na ang Diyos lumikha uli ng planet Earth, no? At maraming Bible scholars pinaniniwalaan na yung original Earth ay nawasak due to the devil's rebellion, due to Satan's rebellion. Winasak ng Diyos yung original planet Earth. No? Kasi mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 1, ang sabi ay, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, and the earth was
a formless and desolate emptiness, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Oh. So sabi sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, sa verse 1, nung pasimulan nilikha ng Diyos ang mga langit, plural, heavens, and the earth. Earth in Hebrew means dry ground. Ito yung lupa. Ito yung lupa. Pero how come, pagdating sa verse 2, hindi natuyo ang planet Earth, hindi ito yung lupa, hindi ito yung mundo, kundi chaos, wasak. At napapailalim, lubog sa tubig ang planet Earth. The earth was a formless and desolate emptiness, and darkness was over the surface of the deep. At ang kadiliman ay naroon sa mundo na wasak, walang anyo, at napapailalim sa tubig. May tubig, again, may tubig. Alam nyo, ang tubig, pag sinabing water or immerse in water, kadalasan nangangahulugan niya na may nangyaring judgment. Just like the Noah's flood, nung ginunaw ng Diyos sa mundo, ginunaw niya sa pamigitan ng tubig. At ito, possible na ganun din na nangyari. Ginunaw ng Diyos itong first original earth kasi napapailalim din ng tubig. Parang panahon ni Noah's flood. So, kasi doon sa verse 1, maayos ang mundo. Earth, to yung lupa. Pagdating sa verse 2, walang anyo, walang laman. There's a verse there sabi, and God said, let there be light, and there was light. There's sunod-sunod na nilikha ng Diyos. Itong pagkakalikha ito, I believe, is a recreation of the old earth. Muling pinaganda, muling inayos ng Diyos. At sa Hebrew, yung pagkakalikha ng Diyos sa sun at sa moon at sa sun, kumbaga sa sa switch ng ilaw, binuksan ng Diyos ang switch ng ilaw. Let there be light, and there was light. Let there be moon, and there was moon. Sa Hebrew language, ay lumalabas nung nilikha ng araw, dating nandoon na. Nandun na, binuksan lang ang ilaw. Binuksan lang ang liwanag. Ganon din ang buwan, nandoon na siya. Binuksan lang ng Diyos ang liwanag ng buwan. Ibig sabihin, sa Hebrew language, ang idea ay nag-e-exist na sila, binuksan lang muli ng Diyos. So, meaning, mas malaki possibility na sinasabi ng maraming scholars na ito yung dating original earth na nawasak. Possible dahil sa Lucifer's rebellion. Baka nadamay itong planet Earth. Hindi natin alam. Lahat ng yan, theory lang. Okay. So, pagkatapos, hindi natin alam kung gaano katagal, ilang million or even billion years ago, hindi natin alam. Silent Bible. Pinakita na lang dito, verse 3, and God said, let there be light. And there was light. At sunod-sunod niya, nilikha ng Diyos. Muling pinaganda ng Diyos at nilikha ng Diyos ang unang tao, si Adam and Eve, at inilagay niya sa planet Earth. Nung ayos ng planet Earth, pinakahuling nilikha niya ay si Adam and Eve, our first parents. Okay? Now, nung makita ni Lucifer o ni Satanas na muling lumikha ang Diyos ng magandang mundo, at makita ni Satanas na ang tao, si Adam and Eve, ay nilikha ng Diyos, Genesis chapter 1, verse 26 and 27, in the image of God, after His likeness, man was created by God. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, sabi ng Panginoon, nag-usap ang Trinity, let us make man in our image, after our likeness. And God created man in His image, after His likeness, He created them, male and female. Okay. So, dalawang uri ng tao nilikha, male and female. Walang gitna. Walang gitna. Walang LGBTQ.
male and female. Hindi ako nagsabi niyan, ang Bible. May magalit sa aking LGBTQ, mahal kayo ng Panginoon. Lahat kayo welcome sa kaharian ng Diyos. Sabi ko lang, kung ano yung nakasulat sa Bible. Man and woman lang. Yun ang pagkakalikha ng Diyos. No? Then, nung makita ni Satanas, naku, I believe sobrang envy and jealousy ni Satanas nung makita niya na ang masterpiece ng Diyos, human beings created in the image and likeness of God, ay napakaganda. Nandoon yung pagkainggit, pagkaselos, panghihinayang ni Lucifer, kasi yan ang image na gusto ni Satanas. No? To become like God. Man, ang tao, si Adam and Eve, nilikha ng Diyos, first man, our first parents, Adam and Eve, were created in the image and likeness of God. But they were not God. No? We are not God. We are created by God in His image after His likeness, but we are not God. Si Lucifer, ang gusto niya, sapagkat ang mga angels po ay they were not created in the image and likeness of God. Hindi po eh. Tao lang ang nilikha ng Diyos sa kanyang laraw at sa kanyang wangis. Kaya nga, maraming naniniwala na mga theologians at mga Bible scholars na pinakamataas ang pagkakalikha sa tao. Even higher than the angels. Bakit? Tayo lang ang sinabihan na kamukha ng Diyos in His image and likeness. God created man. Walang sinabing ganyan patungkol sa angel. No? Pangalawa, tayo lang tao ang binigyan ng Diyos ng grace of repentance. Na pag tayo bumagsak, we can go back to God. No? Pwede tayong bumalik sa panampalataya. We can come back to God at i-restore tayo ng Diyos sa kanyang relationship sa atin, no? Through repentance. Yan ang grace of repentance. Ang mga angels, walang grace of repentance. Kaya makita nyo, one time lang nagkasala si Lucifer. One time lang na magkasala at sumama yung one-third ng mga angelic host kay Lucifer. Hindi na sila makabalik sa Diyos. Yes, hindi na sila makabalik sa Diyos. Same with those second batch. Ano yung second batch? Na naganap na rebellion do sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 na mayroong mga uri ng mga angels na dineployed ang Panginoon sa mundo to watch the earth, to watch mankind, bantayan ang tao, bantayan ang mundo. Ang tawag sa kanila the watchers, no? Tagabantay. Pero ang nangyari, nagrebelde sila sa Diyos, no? At bumaba sila at pinuntahan nila yung magagandang babae, anak ng tao, at sila ay nakiapid. No, kinonvert nila yung kanilang katawan para magkaroon ng pakikipagtalik sila na kagaya ng tao. May power din sila na-convert nila yung kanilang katawan. Sa nandun niya, sa sulat ni Paul, iniwan nila yung kanilang former habitation. At itong mga angels ito, para makita yung detail, no? Makikita nyo sa Book of Enoch, yung details dito. No? They were 200 watchers na nagkaisa sila, sabi nila, oh, let's go, sinong sasama? Sabi nung leader, no? Makiapid tayo, kumuha tayo ng kanya-kanyang mga asawa, no? Makiapid tayo sa mga magandang anak na babae ng tao. O sige, sasama kayo, kasalanan to, pero sama-sama tayo. Okay, all right. At ginawa nila. Ito naman mga babaeng ito, pumatol sa mga angelic beings nito. So, pareho sila na nahulog sa kasalanan. Yun yung second batch ng kudeta, rebellion. No? So, ang sabi sa Genesis chapter, alam nyo, ang Book of Enoch, hindi natin nakukonsider inspired by the Holy Spirit, but it's a good reference to know the history of the past. Okay? Hindi naman masama magbasa ng mga historical books. No? Kasi dati raw, itong Book of Enoch ay kasama sa Bible. No? Bible natin, pero pinatanggal ng Roman Catholic Church. Hindi ko alam kung bakit.
Hindi ko alam kung bakit. Pero sa Book of Enoch, mababasa nyo yung tribulation, yung second coming. In fact, pinrapisa yan sa Book of Jude. No? At nasa Bible, yung pangalang Enoch, no? Na kinuha ng Panginoon, buhay pa siya, kinuha na siya ng Panginoon. Dahil he found favor with God. He pleased God, sabi sa Bible. At kinuha siya ng Diyos at hindi na siya matagpuan. No? Na-rapture. Yes, siya yung unang na-rapture, si Enoch. No? Now, so itong mga fallen angels ito, sabi sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6, nagkaanak sila. Ang mga naging anak nila ay mga giants. At that time, ito yung mga tinatawag na mga titans, mga warriors, kinatatakutan, no? Itong mga giants ito, they were not human beings. Sila ay hybrid ng angels at ng human beings, no? At hindi lang yan yung kasalanan ginawa ng mga fallen angels na yun, ng mga watchers, nag-experiment pa sila na magiging anak nila. Pati mga hayop, sabi sa Book of Enoch, nagkasala rin sila. Possible na nagkasala silang bestiality. Nakiapid sila, nire-rape nila yung mga animals. You know? Kaya naging offspring nila, naging mga anak nila, half human, half animals. Kasi ang mga angels, mukha rin tao eh. Pero sila ay mga spirit beings, supernatural beings. So naging anak nila, half human, half animals. At itong mga creatures ito ay nag-iitsurang monster, half human, half animals. At kinatakutan niya nung araw sa Egypt, sa Babylon, at kung saan pang nung unang panahon na half human, half animals. No? Dito nila sa atin, ano ba yung demons na nag-exist una sa mga bukid, tikbalang, half human, half horse, ano? Meron nga, kapre pa eh. So, sila ay mga demon spirit. Sila yung nilipol ng Diyos at nawala ng katawan at tinawag na disembodied spirit sa madaling salita. Sila yung mga naging demons ngayon, mga demon spirit. Katropa rin yan. So, hukbo rin yan ni Satanas. Okay. So much for that, ano? So, anong nangyari nung yun yung second batch rebellion. Balik tayo kay Satanas, ano? Kaya makita nyo na yung pag-alis ni Satanas at ng mga fallen angels sa kaharian ng Diyos, hindi na sila makablik. Ganon din yung second batch, yung nasa Book of Enoch. Nagpalakad pa nga sila kay Prophet Enoch eh. Prophet Enoch, ilakad mo kami sa Diyos. Sabi mo, patawarin kami sa ginawa namin. No? Sabi ni Enoch, titignan mo. No? Nakipag-usap siya sa Diyos. Panginoon, patawarin mo siya. At ang sagot ng Diyos, hindi sila pinatatawad. Hindi ko sila pinatatawad. Kita nyo, wala silang, hindi na one time sila nagkasala, kagaya ni Lucifer na mga wanted, the angelic sa langit, hindi na makablik because they do not have the grace of repentance. Hindi sila pwedeng magsisi, hindi sila pwedeng bumalik sa Diyos. Hindi kagaya natin. Meron tayong parachute or safety belt na anytime kung anong mangyari, bumagsak tayo, pwede tayong bumalik sa Diyos. Kahit ang dami natin nagawang kamalian, pwede pa rin tayo bumalik sa Diyos as long na sincere sa puso natin with a humble heart na tayo bumabalik sa Panginoon, repenting of our sins. Ano? Lagi tayong tinatanggap ng Panginoon because God is good. At yan ang special na pagkalikha sa ating mga tao. Okay, kaya mataas ang kalagayan ng tao. No? Nandun yan sa Psalm chapter 8 verse 5 and 6 na ang sabi, ano ang tao na nilikha mo? Mababa lang siya ng kaunti sa Diyos. No? Sumisigunda pala sa Diyos tayong mga tao. No? Because He created us in His image after His likeness. Sapagkat sa simula ang plano ng Diyos, gusto ng Diyos na makasama ang tao sa buong eternity. Maging kapartner niya to rule on earth sa buong eternity with the Lord Jesus Christ. At yan ang pangako sa atin ng Diyos. We will rule, we will reign with Christ forever sa buong eternity. At in fact, ang pangako ni Jesus sa atin, Revelation chapter 3 verse 21, ang sino mang manatili hanggang wakas, ay bibigyan ko ng chance na umupo sa aking trono. He will sit with me and reign with me forever sa eternity. At tayo po yan. Tayo mga anak ng Diyos. Okay. Now, back to the Garden of Eden. Okay. Punta na tayo doon.
Nung makita ni Satanas na, naku, nagpasimula ang Diyos ng bagong lahi, no? Dadami ito. Gusto niyang pumasok sa planet Earth, hindi siya makapasok. Why? Because the devil, Satan, is a spirit being. At ang mga spirit beings, hindi pwedeng basta tumuntong sa planet Earth. Because what they need is the physical body. Pag ang nilalang ay may physical body, meron silang authority, right, privilege, na mabuhay sa planet Earth. Tumungtong sa planet Earth, sa mundo. So, wala siyang katawan. So, wala siyang right, hindi siya makatungtong, makapasok sa planet Earth until na maisip na na ipossess ang katawan ng isa sa pinakamagandang hayop ng unang panahon. And that's the serpent. Ahas. Siguro itsura niyan, ka-attract nung una eh. Ano? Ngayon, pag nakakita ka ng ahas, usawa, katatakutan mo. Nung time na yon, maganda ang ahas at possible na baka may mga paapa yan eh. Kaya bunga ng curse, pinagapang na yan ng Diyos. So, ginamit ng ahas para magkaroon siya ng chance na makipag-usap sa tao. No? Kay Adam and Eve. At inuna niya kausapin, tinarget niya ang babaeng si Eve. Kasi alam natin, unang nilikha ng Diyos, mula sa lupa, mula sa putik, ay si Adam. After na malikha si Adam, sabi ng Diyos, hindi magandang nag-iisa ang tao, si Adam. Lilikhaan ko siya ng kapartner niya, katulong niya sa buhay, makakasama sa buhay. So, pinatulog ng Diyos si Adam at kinuha yung isang rib. At yung rib na yon ang ginawang si Eva. Kaya si Eve ay, ang kanyang katawan ay galing sa part ng katawan ni Adam doon sa portion na malapit sa puso. Ano yung malapit sa puso? Yung rib. Kasi ang pagkakalikha sa babae ay likas na ito ay malapit sa puso ng lalaki. Okay? Hindi siya kumuha ng buhok at yung buhok ang ginawa si Eva, kayang gawin doon. Hindi siya kumuha, hindi para batukan o sabunutan. Hindi siya kumuha sa paa, isang daliri, gawin si Eva, kayang gawin ng Diyos. Hindi galing sa paa, hindi para tapakan. Hindi rin galing sa kamay para suntukin o sampalin. Kumuha ng Diyos ng materials ng physical body ni Eve na magiging si Eve, kumpletong tao, sa pamagitan ng isang bahagi sa katawan ni Adam na malapit sa puso. At yun ang rib ni Adam. Kumuha ng isang piraso rib at ginawang si Eva. Pag-gising ni Adam, wow, a beautiful woman. At doon sa Garden of Eden, ginawa silang one flesh ng Diyos, meaning ikinasal sila ng Diyos. At ang plano ng Diyos, padamihin ang lahi ng tao. Paramihin ang lahi ng tao na walang kamatayan, walang sakit, hindi tatanda ang tao, hindi mamamatay. Yan ang unang plano ng Diyos. But, sad to say, hindi po nangyari yan. Why? Pumasok na sa eksena si Satanas. And to make the long story short, hindi ko nababasahin dito, nandiyan sa Genesis chapter 3, na kinausap niya si Eva, no? Si Eve ang in-approach niya. Yung utos ng Diyos kay Adam, lahat ng bunga ng punong kahoy, pwede niyong kainin sa gitna ng halamanan ng Eden. Kasi doon sa gitna ng napakaraming trees, marami rin bunga sa gitna ng halamanan ng Eden, may dalawang supernatural trees na inilagay ang Diyos. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Sa original na Hebrew language, kung tawagin the tree of knowledge, yung tree of knowledge of good and evil means the tree of blessings and calamities or blessings and curses. See, yun yung hindi magandang punong kahoy na hindi dapat kainin. Doon sa tree of life,
pwedeng kainin ng tao. No? Maganda para sa tao. Pero ang nangyari, sa ending, ang pinili ng tao ay yung inirekomenda ni Satanas. Nirecommend ni Satan yung tree of blessing and curses. Na ang epekto kapag kinain yon, makakapasok ang blessing sa planet Earth plus makakapasok din ang curses. Pareho yan, makakapasok. Kung hindi kinain ni Adam and Eve yung tree of the knowledge of good and evil, of the tree of blessings and curses, hindi papasok ang curses sa planet Earth. Puro blessing lang. Ang tao hindi mamamatay, ang tao hindi tatanda, ang tao hindi magkakasakit. Pero, dahil sa pagkain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos, pumasok ang curse sa planet Earth. At ang curse na yan, nagbigay ng kamatayan, pansamantala, na buhay sa tao, sapagkat ang tao simula noon, nagkaroon ng kamatayan, at pwede magkasakit, at tatanda rin, manghihina. No? Kapag isang tao, isang sagap pinanganak sa mundo, yun ang start ng kanyang buhay at habang lumalaki siya, nag-i-start din yung tinatawag na kamatayan sa buhay ng tao. At makikita natin dito nung eto na, pumasok na sa eksena si Satanas, no? Kinausap niya si Eve, hindi si Adam. Yung instruction ng Diyos, huwag niyong kakainin ang punong kahoy nito na pinagbabawal ko, the tree of knowledge of good and evil. Pero sa lahat ng punong kahoy, pwede. No? Kainin niyo na lahat ng bunga sa punong kahoy, pwede, except for this one tree, the tree of knowledge of good and evil, or the tree of blessings and curses. Sapagkat sa oras na kinain niyo ang bunga niyan, surely, you will die. So, ibinili niya ng Diyos, kausap ng Diyos si Adam. Then, ibinili ni Adam, inirelay ni Adam ang commandment ng Diyos kay Eve. Isinalin ni Adam ang informasyon at commandment ng Diyos kay Eva, sa kanya asawa. So, ginawa ng serpent ang ahas na pinoses ni Satanas. No? Kinausap si Eve. No? At ang approach niya, totoo ba? Eto, saan na yun? Genesis chapter 6. No? Eto, Genesis chapter 3, verse 1. Now the serpent was more cunning than any animal of the field which the Lord God had made. He said to the woman, no, sabi ni Satan, the serpent, said to the woman, has God really said, you shall not eat from any tree of the garden? Ang approach ni Satanas, ganito may laman kaagad, Totoo ba na binawalan kayo ng Diyos na kumain ng lahat ng bunga sa gitna ng halamanan ng Eden? Anong ibig sabihin ni Satanas? Doon pa lang sa umpisa, approach niya kay Eve, tinataniman na niya ng pag-aalinlangan. Tinataniman niya ng confusion, tinataniman niya ng rebellion, tinataniman niya ng sama ng loob sa Diyos. Anong ibig sabihin? Pinalalabas si Satanas na madamot ang Diyos. Totoo ba? Has God really said, you shall not eat from any tree of the garden? Kawawa naman kayo. Pinagkakaitan kayo ng inyong Diyos na kumain ng bunga sa gitna ng halaman ng Eden. Lahat ng puno, bawal. Kita niyo ang ginagawa ni Satanas. Doon pa lang binibrainwash na niya si Eve. At pinalalabas niya na ang Diyos ay madamot, masamang Diyos, na ayaw silang pakainin kahit anong bunga doon. Hindi ganun ang Diyos. At hindi yun ang inutos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Adam, lahat ng bunga
ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ng Eden, pwede nyo kainin. Hindi madamot ang Diyos. Pero bilang pagsubok, inilagay ng Diyos yung tree of knowledge of good and evil. Itingnan kung susunod ang tao. Huwag niyong kakainin yan, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa oras sa kinain niyo ang bunga niyan, surely you will die. Yan ang utos sa Diyos kay Adam. Dahil natandaan ni Eve, sabi ni Eve, verse 2, the woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat. Hindi naman gano'n, sa lahat ng bungan, sa gitna ng halamanan ng Eden, pwede kaming kumain. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, the tree of knowledge of good and evil, the tree of blessing and curses, ang sabi ng Diyos ay ito, you shall not eat from it. Huwag niyong kakainin ang bunga niyan. Or touch it. Ni hihipuin. May dagdag na. Totoo yung sinabi, huwag niyong kakainin ang bunga niyan. That's the commandment of God. Pero dinagdagan ni Eve, ni huwag niyong hihipuin. Wala naman sinabi ang Diyos na bawal hipuin. Ibig sabihin, huwag lang kakainin, pero walang command ang Diyos na huwag niyong hihipuin. Ibig sabihin, pwede hipuin, huwag niyo lang kakainin. Hindi na memorize masyado ni Eve yung memory verse. Dinagdagan yung utos ng Diyos at ang sabi, ni huwag hihipuin. No? You shall not eat from it or touch it or you will die. 7 translation, like sa New King James, lest you die sa Tagalog, baka kayo'y mamatay. Anong command ng Diyos? Sa oras na kinain nyo ang bawal na forbidden fruit na yan, surely, tiyak kayo'y mamamatay. Ano ang na-memorize na verse ni Eve? Baka kami mamatay. Hindi pa sure. May dagdag yung salita ng Diyos. Pangalawa, hindi siya tiyak doon sa salita ng Diyos. Nung makita ni Satanas na very weak ang memorization ni Eve at hindi niya alam ang utos ng Diyos, tumama doon sa huwag kakainin niyan. Sumablay, nadagdagan niya na ni huwag hihipuin. Sablay. Pangalawa sablay, baka kami mamatay. Hindi sure. No? Hindi siya sure. Kung yun nga ang utos ng Diyos, baka kami mamatay. Eto na. Listen mga kapatid. Diyan pumapasok ang temptation, ang attack, ang deception ni Satanas kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kapag nakita ni Satanas that we are confused at hindi natin masyadong alam ang salita ng Diyos, doon siya pumapasok at ko-confusing ka, lilinlangin ka, be-brainwashing ka. See? Kaya sa verse 4, ang sabi ni Satan, o sabi ng Bible, the serpent said to the woman, sabi ni Satanas. Nung makita niya, very weak ang pananampalataya ni Eve, hindi nga siya sure kung yun ang utos ng Diyos. At may dagdag pa yung memory verse niya. Sabi ni Satanas, you certainly will not die. Tiyak, you will not surely die. Naku, pumasok na yung lies niya, yung kasinungalingan. Kadalasan pumapasok yung spirit of lies sa isip at puso ng mga mananampalataya kapag hindi nyo masyadong kabisado ang salita ng Diyos, ang mga doktrina, sasamantalihin niya ni Satanas para agawin kayo sa Panginoon at linlangin at ipahamak ang inyong kaluluwa sa impyerno. Sabi dito sa verse 5, for God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will become like God, knowing good and evil. Sapagkat alam ng Diyos, sa oras na kinain niyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos.
na makakaalam ng mabuti at masama. Yung desire, yung kasalanan ni Adam, ipinapasa niya kay Eve. Yun ang gusto ni Satanas, kaya siya nag-rebel sa Diyos to become like God. Ngayon, sinusulsulan niya ang tao na you will become like God. No? Kaya ngayon, ang tao, ang mga anak ng tao, pamula kay Adam and Eve, dyan galing ang lahat ng generation, ang tao ay may ugali na maghanap sa mataas na bagay, magkaroon siya ng pride, makasarili, at itaas ang kanyang sarili, at magkaroon ng desire to become like God, to have power, to have riches and glory, at makontrol niya ang mga tao, at siya maging pinakabida sa lahat. Ang tao may ganyang desire, may ganyang ugali, the fallen nature of man. Yan ang ugali ng tao. To exalt himself at mag-desire pa ng pinakamataas na bagay. At mag-desire siya to become like God, to have power, to have control over all people. At yan ang tao. Kapag pinakawalan mo ang tao, nagkaroon sa opportunity, he will control the world. He will control other people. Alam niyo yung controlling spirit, spirit of witchcraft yan. That's the spirit of the devil. May controlling spirit. At yan ang fallen nature of man. Meron siyang controlling spirit, meron siyang fallen nature, which is the nature of the devil. Okay. Kaya nung nakita, nung pumasok na, ang pagkakamali kasi ni Eve, at ito ang iwasan, in-entertain niya si Satanas. No? Nakipagkwentuhan pa siya. At yun ang huwag niyong gagawin. Na kayo ay makikipag-usap, kukonsulta, makikipagkwentuhan sa masamang espiritu. Nakikita ko meron mga grupo ng mga deliverance ministry na mali ang ginagawa. Ako po ay almost 40 years na sa deliverance ministry, pero ang ginagawa nila, nakikipag-usap sila ng matagal sa demonyo at humihingi ng impormasyon sa demonyo na pumuposes sa katawan ng tao. Hanggang sa sila, kinakakausap nila, nalinlang sila. Ngayon, ang tingin nila doon sa mga demonyo, at may narinig ako na sabi, wala na raw demonyo na pumuposes sa katawan ng tao. Ang pumuposes daw sa katawan ng tao ngayon, na naglipa na gusto magkaroon ng katawan, mga kaluluwa ng mga taong namatay. Lalo na yung mga mangkukulam. Sila daw yung sumasapi sa katawan ng tao, hindi raw mga demonyo yun. At kung tawagin nila yon ay mga unclean spirit, mga espiritu na marurumi. Yun daw yung mga namatay na walang Panginoong Hesus sa buhay nila. Sila yung mga makasalanan. At nung namatay daw, sila yung mga kaluluwa na pumuposes, gustong pumoses, magmay-ari sa katawan na may katawan. Kaya dahil sa baluktot yung paniniwala nila, nakikipag-usap sila doon sa tao na possessed by demons at kinakausap nila yung demons na nagpapanggap naman yung mga demonyo na sila yung mga kaluluwa ng mga unang taong namatay. Naka-witness pa akong ganyan. Minsan nakikita ko rin sa Facebook. Didilibas ako, mali ako. Humihingi sila informasyon. Anong itsura ng impyerno? Paano nyo pinahihirapan ang mga tao? Anong ginagawa niyong taktika? Kumukuha na informasyon, pero sinungaling yung mga, sino kayo? Kami po ay, mga kaluluwa, mga taong namatay nung panahon ng Hapon. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po, Teban ang pangalan ko. Ikaw, meron pa ba dyan? Meron pa po, 3 po kami rito. Ikaw, ano nang pangalan mo? Ako po si Mario.
Ikaw naman, ako naman po ay si Kulas. O ano kinamatay mo, Kulas? Ako po'y nahulog sa bangin. No? Bakit? Itinulak po ako ng kaibigan ko. Nagbiburuan kami. Ikaw naman, Mario, ano kinamatay mo? Binarilo ako nung kainuman ko. Ikaw naman, Teban, anong kinamatay mo? Ako'y nasaksak ng fixed bayonet ng Hapon, nung panahon ng Hapon. Kilala niyo ba ang Panginoong Yesus? Hindi nga po. Gusto niyo tanggapin, no? Na maging Panginoon at tagapagligtas niyo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan at wag na kayong maghirap sa impyerno. Opo. At sa kalagayan yon na nagsisinungaling sila, allowed by Satan, allowed, pinahintulutan ng Panginoon nila, na tanggapin kunwari si Jesus. Anyways, tanggap-tanggapan lang naman at napalabas nila na sila ay mga kaluluwa ng taong namatay. Kaya, if that's the case, allowed by the devil sila na magkunwari, natatanggap kay Jesus. Pero alam nyo, yung mga demonyo sa mahabang panahon na pagkakanda ko deliverance, yung mga demonyo na alam mong demons yung nasa katong tao, hindi mo mapapatanggap basta-basta sa Panginoong Yesus. At natatakot sila. Yung seryosong tanggap, gusto mong tanggapin, suko niyang buhay mo sa Panginoon. Hindi po. Hindi. Anong hindi? Gusto, pahirapan ko kayo. Mangupo kayo. Opo. Ayaw niyo umalis dyan. Maraming paraan, Then, sabihin niya, hindi po namin pwedeng tanggapin si Jesus. Pagbalik namin sa aming karim, parurusahan, torturin po kami ng aming master. Sinong master nyo? Si Satanas. Kaya hindi basta-basta tumatanggap. Pero doon sa maling paniniwala, nung iba nagkakandak ng deliverance, ng paniniwala nila, yung mga pumupusa sa katawang tao ay kaluluwa ng mga tao namatay, allowed by the devil na kunwari tanggapin si Jesus. Hanggang ngayon, ganun ang ginagawa nila. At napakalaking pagkakamali. Napakalaking pagkakamali. Sila ay naloko ng mga demonyo. At pinatatanggap nila. At pag ayaw umali, pakikita ko sa iyo, ayaw mong tanggapin si Jesus? Angels of the Lord, dalhin niya sa impyerno. Anong nakikita sa impyerno? Naghihirap po kami dito sa impyerno. Pakikita ko naman sa inyo ang paradise, ang heaven. Angels of the Lord, bitbitin, dalhin sa langit. Wow, ang ganda-ganda mo dito. Gusto namin dito. Nagpapanggap. Tatanggapin niyo na si Jesus. Opo, tatanggapin na namin. Sige. At pagkatapos, lalabas na kayo sa katawan na yan. Opo, labas. At the count of 3, labas. Ganyan. Naku po. Buti kong totoong iiwan yung katawan pag ganun usually, hindi pa rin complete deliverance. So, yung mga sumasapi sa katong tao, yung mga demonyo, hindi tao. Kaya sabi ko nga sa kanila, kailan sinabi ni Jesus na in my name you will cast out those souls or spirits of those departed people? Walang ganyan sinabi si Jesus. Sinabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. Mga demonyo ang pinalalabas natin. Walang tao na may kapangyarihan na pumasok sa another physical body ng ibang tao. Wala silang ganyang power. Ang mga demons, meron. See? Ang espiritu ng tao, wala silang kakayanan to possess another body of another person. Wala. Pero ang demons, meron silang ganong power. Okay. So ngayon, nakikita natin, sabi sa verse 6, ito yung temptation. When the woman saw that the tree was good for food, yun ang una, nang makita ng babae na masarap kainin yung bunga, una pumapasok ang temptation sa mata, sa tenga, sa pandinig, to our physical senses. Remember, pumasok ang temptation, ang last of the eyes kay David nung siya ay nasa balkonahe na nasilipan niya si Bathsheba naliligo.
doon sa banyo, kadikit lang ng palasyo. At sinamantala na silipan ni David hanggang sa yung lust of the eyes naging lust of the flesh. Hanggang sa pinatawag ni si Bathsheba at nakiapid siya, nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba at nagbuntis si Bathsheba. At doon bumagsak sa kasalanan si David. So saan nagsimula yung kasalanan ni David? Una, nag-iisa na siya sa palasyo. Hindi na siya sumasama sa gera. Nag-iisa siyang lalaki doon, nasa balcony, para relax-relax. Pumasok ang temptation. Usually, ang temptation pumapasok kapag nag-iisa ka. Sasamantalin ni Satanas. Pangalawa, merong ibibigay sa iyo na attractive na makikita mo. Lust of the eyes. Hanggang sa mauwi sa lust of the flesh, kagaya ni David. So, the first na-experience si Eve ay lust of the eyes. Then, sabi, and that it was delight to the eyes, lust of the eyes, and that the tree was desirable to make one wise. No? Una, balikan natin. When the woman saw that the tree was good for food, lust of the flesh, good for food. And that it was delight to the eyes, lust of the eyes. And that the tree was desirable to make one wise, pride of life. Yan tatlong yan, tatandaan nyo, dyan umiikot ang temptation ng diablo sa mga tao. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Okay? Then, ano nangyari? Kinain ni Eva. At binigyan din niya ang kanyang asawa, si Adam, na kasama pala niya, nasa tabi lang niya. Hindi kumikilos si Adam. Hinayaan niya na matukso ni Satanas. At sabi dito, she took some of its fruit and ate, and she also gave some to her husband with her, and Adam ate the forbidden fruit. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, made themselves waist coverings. At may nangyari. Nabuksan ang kanilang mata, nakita nila, hubot-hubad sila. Hindi lang basta nabuksan mata, may nangyari. Something happened. Yung glory ng Diyos na nakabihis kay Adam and Eve, nakapaligid kay Adam and Eve, na siyang silbing natural covering ni Adam and Eve, the glory of God. And the glory of God is like a bright light na nakakover. At yung bright light na yan, the glory light of God, yan ang naalis na nakalukob sa kanila. Kaya nawalan sila ng original covering o ni original clothing. Sa lahat ng mga creatures, tao lang ang walang covering. Ang mga aso sa mga malalamig na lugar, sa Alaska, sa North Pole, ang mga likas na asong pinanganak doon, malalago ang balahibo. Bigay yun ng Diyos sa kanila sapagkat alam ng Diyos, malalamigan sila. Ang mga aso sa tropical climate sa Pilipinas, kit-kit ang buhok dahil alam ng Diyos, maiinitan ang mga aso. Yun nga aso ng isang church member namin yung galing Japan, sanay sa malamig, yung parang bear. Nagkaroon ng parada ng mga aso, ipinarada niya, sa kainitan ng araw, nahimatay yung aso. Muntik na mamatay, nahimatay, nag-collapse sa init ng araw. Lago-lago ng buhok, hindi sanay sa tropical climate. Kaya yung ibang mga mayaman na nag-aalaga makapal na yung mga aso makapal ang buhok, doon nakakulong yun sa kwarto na may aircon pa. Yes, may aircon kasi baka hindi kayanin ng aso at ma-heart attack. Okay. So, ang mga aso may covering. Ang mga birds may mga feathers. Ang mga whales, ang mga shark may mga makakapal na balat sila. Ang mga fish may scales. Ang mga ahas mayroong mga kaliskis sila. No? Ang buaya may makapal na balat. Lahat ng hayop may mga coverings. May original covering na binigay ang Diyos. Tao lang ang wala. Bakit? Kasi originally, meron tayo.
the glory of God was our covering, the covering of man, pero naalis sa tao. Kaya ngayon, because of the fall of Adam, the fall of man, ang tao natuto na magdamit. Eto, nagdadamit tayo. Pag sa state, sa Canada, malamig, kailangan may jacket pa at doble-doble. Ano? Nagdadamit ngayon tayo. Tayo ang gumagawa ng covering natin. Pero, alam niyo ba na yung glory covering ng tao na nawala sa tao, ibinalik ng Diyos sa atin. Sa atin lang, mga Kristiyano. Bunga ng panalangin ni Jesus sa John chapter 17 verse 22, na sabi ni Jesus, Father, the glory that I received from you, yung kaluwalhatian binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa kanila, sa aking mga alagad. Nagkaroon na restoration of the glory of God, at muling ibinalik ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, the glory of God, our original covering, sa tao, sa ating mga Kristiyano. Kaya lang, hindi na allowed ng Diyos na makita ng ating physical na mata. Pero in the realm of the Spirit, nakikita ng mga demons kung sino yung may mga makakapal na covering us with the glory of God. At mismo ang mga former Satanists, mga former na possessed by demon spirits, na na-born again, nagsasabi sila, nakikita namin kung ang isang Kristiyano ay mainit sa pananalangin at sa pagbabasa ng salita ng Diyos at kung sila'y sumusunod sa Panginoon. Bakit? Yung mga nagbabasa sa salita ng Diyos, babad sa salita ng Diyos, babad sa pananalangin at sumusunod sa Panginoon, ang kakapal ng glory covering ng Diyos sa kanilang buhay. Yes, pero kita nila kapag ang isang Kristiyano ay very weak at hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi masyadong nananalangin, ang nipis ng kanilang glory covering. Ang nipis. And that glory of God upon our lives is called the armor of light. I think sa Romans chapter 12 verse 14, hindi ako nagkakamali. No? The armor of God is called the armor of light. Tingnan nga natin, no? The armor of light. Wala na tayong time, tatapusin na po natin to. Romans chapter 12. Wala dito. I think natin sa 13. Ito, baligtad pala. Romans chapter 13 verse 12. The night is also gone and the day is near. Therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light. No? Ang sabi dito, alisin, hubarin natin ang mga gawa ng karumihan at isuot natin ang armor of light. You will be clothed with the armor of the glory of God kung hinubad mo na ang buhay makasalanan. Yes. Okay. So, hanggang dito na lang muna tayo. Okay. So, paano, tapusin natin to. Paano pumasok ang kasalanan kay Adam and Eve? First, nakita ni Eve, magandang kainin, lust of the flesh. Second, nakita niya na mukhang masarap talaga itong itong prutas na ito, no? Delight to the eyes. Then, sumunod, the tree was desirable to make one wise. Mukhang makapagpapatalino ito sa akin. Ano? Yun na, pumasok na yung pride. So, yung tatlong yun, the lust of the eyes, the pride of life, or the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, diyan nag-ooperate si Satanas. Temptation sa laman, temptation sa mata, at temptation sa pagtataas mo sa sarili mo. No? Tingnan natin, nandito rin po yan sa 1 John chapter 2 verse 15. Tingnan nyo. Ang sabi dito.
Do not love the earth, do not love the world, nor the things in the world. No? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag niyong iibigin ang sanlibutan, ang makasalanang sanlibutan. No? Huwag niyong iibigin ang sanlibutan, makasalanang sanlibutan, or ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang mga bagay ng karumihan ng sanlibutan. Huwag niyo ibigin. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. No? The love of the Father is not in him. For all that is in the world, sapagkat lahat na nasa sanlibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sapagkat lahat ng sanlibutan, ang kahalayan sa laman, kahalayan sa paningin, sa mata, at ang pagmamataas sa buhay na ito. Ito ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa sanlibutan. At ang ama ng sanlibutan at ang Diyos ang sanlibutan ay si Satanas. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, for the God of this world is the devil, Satan. See? So itong tatlong ito, dito nag-ooperate kung paano tutuksuhin ni Satanas ang tao. Lust of the flesh, no? Lust of the eyes, and the pride of life, yung pagtataas mo sa sarili mo, na ikaw ang bida, maging sakim ka, nakawin mo ang pera ng taong bayan at ibili mo ng mga sasakyang mga luxury car, yung mga greediness, selfishness, self-centeredness, and pagiging self-righteous. Lahat ng yan is of the devil. Lahat ng yan galing kay Satanas. At yan ang nature ni Satan. Kaya iniimpat ni Satanas yan, yung ganyang kasalanan sa mga tao through the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. See? Kaya makikita nyo, no? Tingnan natin sa, pakita ko lang sa iyo. Isaiah chapter 14, verse 12. Sabi ni Satanas, ito si Satanas, itong attitude na ito, itong mga desire nito, ito yung pinapasa niya sa tao. Ano? Yung pagtataas mo sa sarili mo. Isaiah chapter 14, verse 12. Sabi dito, how you have fallen from heaven, you star of the morning, referring to Lucifer. You star of the morning, galing sa salitang Lucifer. Ang Lucifer, hindi po pangalan yan. Ang meaning niyan, star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you who defeated the nations. But you said in your heart, sinabi mo sa puso mo, Lucifer, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Ako na naman, I will sit on the mount of the assembly in the recesses of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Magiging kagaya ako ng Diyos. Nevertheless, you will be brought down to hell or to Sheol, to the recesses of the feet, to the lowest depths of the feet. Ibabagsak ka ng Diyos. Yan ang naging attitude at kasalanan ni Satanas, ni Lucifer, to exalt himself. Siya ang umimbento ng pride. Kaya ulitin ko, dito umiikot ang temptation sa Satanas, using the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Lust of the flesh, pag-iisipin ka na, uy, maganda itong kasalanan. Ang kasalanan, very attractive yan. Very attractive yan. Kaya lahat ng nakaka-attract, mag-ingat. Kasi ginawa ni Satanas na very attractive ang kasalanan, pero sa loob ay isang bulok.
na bagay. Parang kagaya niyan ay inaalo ka ng napakaganda, bintog na makintab-kintab na pulang-pula na mansanas. At pag kinuha mo at kinain, binuksan, ang loob pala nito ay bulok na mansanas. Nilagyan lang ng wax at pinintahan, pinaganda, kaya mukhang fresh na fresh apple. Pero pag biniyak mo, bulok ang laman sa loob. Yan ang temptation ni Satanas. Bulok sa loob, pero sa labas, maganda. Lust of the eyes, and lust of the flesh, and pride of life. Alam niyo ba, ganyan din yung itinukso kay Jesus? Yes, sa Matthew chapter 4. No? Sa Matthew chapter 4, babasahin ko lang sa inyo yung mga temptation. Ano mo? Verse 3. No? And the tempter came and said to Jesus, if you are the Son of God, command these stones become bread. Kung tunay ka anak ng Diyos, gawin mo itong bato maging tinapay. Ano yung kaparehas ng temptation kay Eve? Nung makita ni Eve na mukhang masarap kainin. Lust of the flesh. Alam niyo, ang lust of the flesh, hindi lang yan yung adultery, fornication, kundi anumang bagay na umaapil sa pita ng laman mo, sa old nature mo, yan ay lust of the flesh. Kumokontra yan sa kalooban ng Diyos. At tinetempt ni Satan si Jesus na gawin yung bato na maging tinapay. Gutom na si Jesus eh. Nagugutom ka, gawin mo itong bato, maging tinapay. Gumawa ka ng miracle. Aba, uutuin mo si Jesus, uutusan mo gumawa ng miracle. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya sinunod, siyempre. At sinagot ni Jesus, it is written, ang laging ipinanlalaman ni Jesus ay salita ng Diyos. Why? Because the word of God is the sword of the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 17. Hindi siya sumagot ng opinion niya. Ang ginagawa niya, sinasagot niya ng salita ng Diyos. At salita ng Diyos ang panlaban natin sa lahat ng temptation. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Pangalawang temptation, then the devil took him along in the holy city and had him stand in the pinnacle of the temple. Dinala ni Satanas, dinala sa mataas sa templo. At ang sabi ang temptation ni Satanas kay Jesus, if you are the Son of God, throw yourself down. Lumundag ka mula dyan sa taas. Kasi nasusulat, gumagamit din ng salita ng Diyos si Satanas, pero twisted. Ganyan ang game ng mga kulto. Gumagamit scripture pero twisted and perverted. No? Lumundag ka kasi sabi sa Biblia, sabi sa salita ng Diyos, bibigyan ka, padadala ka ng mga angels, baka ikay matapilok. No? Hindi naman tapilok ang temptation kay Jesus. Lumundag ka, magpakamatay ka. Suicidal demon eh. Sumunod ba si Jesus? Anong ginawa ni Jesus? No? Ang sabi ni Jesus, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. No? Ano ito? Pinapalundag ka sa itaas. Tinataniman si Jesus ng kasalanang pride of life. No? Pinapalabas niya, tumalong ka. Oo nga, ako si Superman. Hindi ako mamamatay kasi anak ako ng Diyos. Mataas ang kalagayan ko. Ano? Wala akong kamatayan. Hindi ako mapapasama kasi ako'y anak ng Diyos. Pride of life. Pero hindi bumigay si Jesus. Sinagot niya, you shall not put the Lord your God to the test. It is written. At final the temptation ni Satan kay Jesus, again the devil took him along to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Dinala ni Satanas si Jesus sa bundok at pinakita ang magandang tanawin ang makabundukan na nagniningning sa ilaw. No? Aring pinakita ang riches of the world, kasikatan, fame, riches, wealth. No? Again, the devil took Jesus along to a very high mountain, showed him, pinakita sa kanya, all the kingdoms of the world and their glory. And he said to Jesus, all these things I will give to you
if you will fall down and worship me. Aba, anong temptation nyo? Lust of the eyes. Tinutokso si Jesus, lust of the eyes. Magiging famous ka, magiging mayaman ka, mapasayo lahat. No? Pero sumamba ka lang sa akin. Just worship me. Ano sagot ni Jesus? It is written. No? Go away, Satan. No? Sabi ni Jesus, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Nasusulat, sa Panginoon Diyos ka lang sasamba at paglilingkuran mo siya. Laging ang sinasagot ni Jesus ay salita ng Diyos. Then, verse 11, then the devil left him, na-rebuke si Satanas at iniwan siya pasamantala. And behold, angels came and began to serve Jesus. So, purihin ang Panginoon. So, even the Lord Jesus Christ, naranasan yung temptation sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pero hindi siya bumigay. Kinounter niya ito ng salita ng Diyos. Kaya palagan po natin salita ng Diyos, read the Bible, memorize the scriptures, huwag tayong gagaya kay Eve na hindi niya memorize ang memory verse, sumablay. Ano? And paglingkuran natin ang tapat ng Panginoon. Stay away from all kinds of temptation. The lust of the eyes, the pride of life, and the lust of the flesh. God bless everyone. Maraming po salamat. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyo pong biyaya na aming pag-aaral ng isalta. Pagpalain mo ang bawat isa na patuloy na makakaiwas sa lahat ng temptation na igagatong o iaalok ni Satanas. Makita nila ito through the discerning of the Spirit at bigyan mo sila ng kalakasan sa Espiritu na maiwasan nila ang lahat ng temptation ng lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Maraming po salamat, Panginoon. And through the Lord Jesus Christ, we are more than conquerors and we will win every battles. We will overcome every temptation in the name of the Lord Jesus Christ and by the grace of the Lord. We are winners. We are more than conquerors. In Jesus' name, amen. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Please share this video and paggamit tayo sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.